So, kaya po, meron po tayong mga babae, pero tomboy, at ang kanilang nakakarelasyon ay mga babae din. Sunod po natin. And the men likewise gave natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty in error. So dito makita po natin mga kapatid, kaya po may mga bakla at ang kanilang mga karelasyon ay mga lalaki po. Okay, tuloy po natin. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind so that to do what ought not to be done. So kaya makikita po ninyo mga kapatid, meron tayong idolatry, meron po tayong mga bakla, may mga tomboy, at pinapatulan po nila mga kapwa po nila. Pero hindi po lang yun, kasi ang sabi po ng verse 29, they were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetous, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips. Okay? So tingnan nyo mga kapatid, kasalanan po yung pong chismis. Amen? Pakisabi nyo sa inyong katabi, kasalanan yung chismis. At tandaan nyo po, minsan kahit sa church, may chismis. Okay, so dapat mag-ingat po tayo. Tapos sabi po kasunod, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. So ang tanong po, mula doon sa binasa natin 21 hanggang dito sa 31, makita nyo po mga kapatid kung paano yung galit ng Lord ay nakatuon po doon sa kasalanan. At ang matindi, sabi po ng verse 32, though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do, but give approval to those who practice them. Okay? Hindi lang po daw tayo na mga nagagalit kung hindi sumasang-ayon pa po tayo doon sa kanilang mga ginagawa. Now, samahan niyo pa po ako, no? Patuloy po tayong magbasa. Yun po yung mga kasalanan na siyang nag-ano po ng galit ng Lord. Pero pag tinignan po natin ang Galatians chapter 5, verse 19, ito po yung mga kasalanan naman na hindi po tayo pipigilan tayo makapasok ng langit. Amen? Sabi po ng verse 19, now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, kasama po yung galit, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, kasama po yun, orgies, and things like this. Importante po, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Malinaw po yun. Samahan pa po ninyo ako sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 hanggang 11. Sabi po rito ng verse 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Okay, dati ganun tayo, pero binago na po tayo. Pero ang sabi, kung pinapractice pa rin natin yon, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Lord. Dapat po maging malinaw po yon. At kaya po, tingnan po natin yung sinasabi po ng salita ng Lord sa bawat isa sa atin. At ang pinakamatindi nga po rito ay nasa Proverbs chapter 6, verse 16 hanggang 19. Okay, pakisamahan niyo po ako.
Kaya mga binabasa ko po yung mga sins na kung saan ay nag-merit po ng wrath ni Lord. At yun po yung dahilan, kaya po kailangan nating maligtas. Okay, verse 16. There are 6 things that the Lord hates, even there are an abomination to Him. Okay, hindi lang po pala siya namumuhi kung hindi kinasusuklaman niya. Sabi po ng verse 17, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood. Okay, verse 18, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. And verse 19, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Okay, so dito makita niyo po mga kapatid, ito po yung mga kasalanan na kinamumuhian ng Lord, at ito po ay talagang paparusahan po ng Panginoon yung mga kasalanan na ito. Kaya po kung meron tayong ganito, kailangan po natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. At kaya nga po, kung gano'n ang katayuan ng tao, kaya ba niyang iligtas ang kanyang sarili? Hindi po. Kasi sabi po ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili by being good. At hindi rin po natin kayang iligtas ang sarili natin by doing good. Sabi po ng Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. So, ang lahat po ng tao ay kailangan pong maligtas. Amen? 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 Kasi yung kasalanan na yon, mga kapatid, hindi po natin kailigtas ang sarili natin, kasi tayo nga po yung makasalanan, at hindi rin natin kaya maging mabuti, kasi paano tayo magiging mabuti kung yung ating nga pong katayuan ay bagsak na tayo sa ating spiritual na katayuan. So kaya sabi po rito dun sa ating binasa, lahat ay nagkasala at dapat po lahat ay kailangang maligtas. Amen? 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 So praise God mga kapatid, dahil po sa Bible po may sinabi na how to be saved. Sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Amen? So kapag ka po si Jesus ay tinanggap mo, kapatid, sa iyong puso, naniwala ka sa Kanya, ano po ang sabi? Ikaw ay, hello? Ikaw ay maliligtas. Now, bakit po si Jesus, mga kapatid? Kasi una sa lahat, mga kapatid, siya po, mga kapatid, yung pong napako sa krus, siya po yung nagbayad ng ating pong kasalanan, at ang sabi po, siya'y nalibing, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli. At sabi po, mga kapatid, ng Romans 4:25, dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, tayo po'y napawalang sala kung tayo'y sasampalataya sa Kanya. Amen? Amen? Kaya po, purihin ng Lord, mga kapatid. Magsabi po ng amen yung mga sumampalataya na kay Jesus. Dahil kasi nung sumampalataya ka kay Jesus, yung kasalanan mo, kapatid, ay napawala, naialis. Dahil may nagbayad na. Ngayon, ang tanong, bakit si Jesus? Kasi siya lamang ang daan papunta sa Ama. Amen? Walang pwedeng makarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan po niya. At bakit si Jesus? Kasi yung pangalan lamang niya, binigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao. Amen? Amen? And by the way, mga kapatid, hindi po pwedeng Jesus plus Mary. Hindi po Jesus plus being good. Hindi po yon. Jesus only. Amen? 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 So, kaya kailangan pong i-check natin yung ating pong kaligtasan na tinanggap. Yung kaligtasan ba natin tinanggap ay natanggap natin dahil sumampalataya tayo kay Jesus, at kasi kaya tayo sumampalataya sa Kanya, dahil nga po, siya po lamang yung pong nagbayad ng kasalanan ng tao. Walang iba.
Hindi po tayo kaya iligtas ng ating pagiging mabait, pagiging mabuti, o ng ating relihiyon. Kaya yung pong born again, hindi po yung religion. Yun po ay experience. Amen? Amen? So, experience po yun na dapat daanan. So, what happens to the person who believes in Jesus? Ang una sa lahat, sabi po ng John 3:3 hanggang 5, tayo po ay naboborn again. Kaya minsan ang tawag sa atin, born again. Kasi nga po, yun ang ating naging experience, yung sumampalataya tayo kay Jesus. Sabi, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." At sabi ng verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So, lahat po tayo ay isinilang po sa mundong ito nung tayo po isinilang ng ating mga magulang. Ang problema po, nung isilang tayo ng ating mga magulang, may namana po yung mga magulang natin na sinful nature mula po kay Adan. Kaya lahat po tayo, isinilang po tayo na mayroon pong sinful nature. At dahil nga po ganun ang ating kalagayan, mga kapatid, kailangan natin ipanganak muli doon sa kaharian ng Diyos. At naipapanganak na muli lang po tayo kapag ka po tumatanggap tayo kay Jesus at sumasampalataya po tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tayo na ipapanganak na muli sa Kanyang kaharian at tayo po ay nagiging mamamayan ng Kanyang kaharian. Amen? Amen? So kaya po, mga kapatid, sabi po ng John 1:12, hindi lang tayo naboborn again kapag sumampalataya tayo kay Jesus. Tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Ano po sabi? But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Okay? Kaya po yung lahat dito ng sumampalataya na kay Jesus, na born again ka, naging anak ka na ng Diyos. Amen? Pero hindi lang po yun. Sabi po ng John 14:16 and 17, hindi ka lang na born again, hindi ka lang naging anak ng Diyos, kapatid, ikaw ay naging temple na ng Holy Spirit. Sabi rito, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you." Amen? He dwells with you and will be in you. Kaya pala sabi ng 1 Corinthians 3:16, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" Amen? Amen. Yun po yung susunod na pag-aaralan natin next Sunday. Okay? Next Sunday po. Kasi, mga kapatid, minsan po, hindi natin naintindihan na nung ang Holy Spirit ay tumahan po sa atin, siya po yung tinig ng Lord sa atin, na kung saan minsan tayo, naghihintay tayo ng sasabihin ng iba, minsan naghihintay tayo ng mga mangyayari, pero mga kapatid, tandaan ninyo, yung Holy Spirit na pinatahan ng Lord sa iyo, ito kapatid, yung pong magtuturo sa iyo, maggagabay sa iyo, at siya nga pong magpapaalala sa iyo, mga kapatid. At minsan yung sinasabi po namin, inuulit lang namin yung mga sinabi na niya. Siguro lang tayo minsan hindi nakinig, pero nagsalita na po ang Lord sa bawat isa. At siya po yung minsan nababaliwala natin, kaya napipigati natin at minsan ay na-quench po natin siya. Kaya dapat po yun, mapag-aralan din po natin. Ngayon, mga kapatid, ito po, sabi natin kanina, bakit kailangan tayo ay maligtas, ang lahat ng tao? Kasi ang lahat ng tao ay makasalanan. Wala nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. So kaya po may death, kaya po mayroon pong mga sickness, kaya po mayroong mahirap, kaya mayroon pong difficulties. Dahil po yan sa sin. Ngayon, pag tinanggap mo na si Jesus bilang Lord and Savior, ikaw ay naliligtas. Naboborn again ka, nagiging child of God ka, at ikaw kapatid ay nagiging temple ng Holy Spirit. Ang problema, mga kapatid, minsan, may mga nararanasan tayo, may mga nangyayari sa atin. At dahil doon, minsan, hindi po tayo nakakarating doon sa parang sigurado tayo, save ba ako? Lalo na, meron pong mga maririnig tayo na
ang salvation ay nawawala, lalo na meron po tayong naririnig na ang salvation ay naiwawala, at kaya minsan naguguluhan po tayo. Kasi minsan yung ating pong nararanasan ay iba doon sa nababasa po natin sa Bible. So ano po yung ating pwedeng pong pagbasihan para matiyak natin na tayo nga po ay mga naligtas na? Amen? Gusto niyo pong malaman? Sabi po na 2 Korinto 5:17, malalaman mong ikaw ay naligtas na. Sabi rito, kung ikaw ay nakaranas na ng mga pagbabago sa iyong buhay. Amen? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng pagbabago pagka po si Kristo ay pumasok na sa puso at sa buhay ng isang tao. Amen? Hindi pwedeng wala. Magkakaroon at magkakaroon. Doon sa iba, mabilis. Doon sa iba, medyo mabagal. Pero meron pong tiyak na pagbabago. Kasi yan po ang sabi ng Bible. Ikaw ay magiging isang bagong nilalang. Pangalawa, sabi po ng 1 John 3:9 hanggang 10, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So dito mga kapatid, makikita po natin, wala pong perpekto. Kahit si perfecto and perfecto, ay hindi ho perpekto. Kaya lang mga kapatid, sinasabi po natin na yung totoong naligtas, una, sabi natin, di ba, nagkakaroon ng pagbabago. Pangalawa, yung totoong naligtas, hindi na nagpapatuloy sa kanyang mga dating ginawang kasalanan. Minsan, pagka naging mahina, natutumba, pero yung natutumba, tumatayo. Amen? Yung pong minsan, tayo po ay naglalakad at minsan napapahinto, pero nagpapatuloy po siya. Sabi nga po sa Bible, minsan makapitong beses po tayo natutumba, pero tayo po ay tumatayo. So, ang ibig sabihin, hindi po tayo tumatambay. Amen? Amen? Hindi po tayo, no? Sabi po kasi sa Bible, yung pong mga biik, kapag ka po hinugasan, ano ginagawa? Bumabalik sa lubluban. Di ba? Kapag yung aso may sinuka, anong ginagawa ng aso? Kinakain uli. Hindi po tayo. Kung totoong naligtas ka, hindi ka ganon. Hindi mo mabalikan yung kasalanan at hindi mo rin hahayaan na maglublob ka uli doon sa dati mong masamang ginagawa. Yes, mahina. Pag mahina ka, minsan natutumba ka, pero mga kapatid, hindi ka magtatagal doon. Kapatid, babangon ka at magpapatuloy kang lumakad. Amen? Amen? Paano natin malalaman kung tayo naligtas na? Una, kung may pagbabago. Pangalawa, malalaman natin tayo na bago na, hindi na tayo nagpapatuloy doon sa kasalanan. Nararamdaman natin yung conviction at sinasabi sa atin, masama yan, hindi na tama yan. Huwag mo na ipagpatuloy yan. At kung minsan, nagawa natin, sinasabi, oops, magsisi ka kasi hindi tama yung nagawa mo. Amen? Hello? At pangatlo, medyo magugulat po kayo dito. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 14 and 15, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Okay, tingnan niyo po yung inyong mga katabi at sabihin niyo po sa kanya, kapatid, ang totoong naligtas,
hindi nag-iingat ng galit sa kanyang puso. Oo, minsan nagagalit tayo. Tama po ba? Kasi ang galit po, minsan nakapokus po yun doon sa mali. Amen? Amen. Pero hindi po dapat tayo magtatagal. Kasi malinaw po dito na hindi dapat magtatagal. Oo, galit ka. Oo, naranasan mo yun. Pero ang sabi rito, hindi po dapat tayo nagpapatuloy. Mamaya po, mas ipapaliwanag natin. And then, pang-apat, sabi po ng Matthew 23:13, but the one who endures to the end will be saved. Sabi rin ng James 1:12, blessed is the man who remains steadfast until under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Mga kapatid, pang-apat, okay, isa-isayin natin, balikan natin. Una, may pagbabago. Pangalawa, hindi nagpapatuloy sa mali. Pangatlo, hindi nag-iingat ng galit sa puso. Pang-apat, ano po? Napansin nyo? Ang sabi rito, hindi po siya nag-give up kahit na ang hirap-hirap na ng buhay. Hello? Hello? Ang totoong ligtas, mga kapatid, hindi po siya na itutumba ng mga hirap at problema. Siya po ay tatayo. Siya po ay lalakad. Siya po ay tatakbo. Siya po ay magpapatuloy. Sabi rito, but the one who endures to the end will be saved. So kaya po, ang kaligtasan ba ay nawawala? Ang kaligtasan ba ay maaring maiwala? Alam nyo, meron pong katuruan na once saved, always saved. Yun po ba ay tama? Well, mga kapatid, kung babalikan po natin yung sinabi ni Lord, dapat po nating tignan yung ating pong assurance of salvation. Kasi sabi po ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. So, ibig sabihin, hindi po assurance na ngayon ay tumatawag ka na kay Jesus na Lord, magiging kampante ka na. Kasi, ang kahulugan nung Panginoon, Panginoon ay meron pong ibig sabihin yon. Sabi rito, hindi po sila papasok sa karinlang, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Okay. Tinatawag mo si Lord na Lord. Assurance na ba yon? Hindi po pala. Kailangan makita sa bawat isa sa atin na tayo po ay sumusunod. Kanino? Sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sabi nga po rito, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Tingnan nyo mga nangaral pa. Nagpalayas ng mga demonyo. Ba? Nag-exorcism pa. Gumawa ng mga himala. Aba! Gumawa pa ng himala. So mga kapatid, yung pagpipreach mo, yung pagpapray mo ng mga miracles, hindi pala assurance yun. Amen? Hello? So, hindi po yun. Ang assurance ay yung kung sumusunod ka ba sa kalooban ng amang nasa langit. Kasi sabi niya rito, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Di ba, sabi natin, yung pong ligtas, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kung
Nagpipreach ka, pero nagpapatuloy ka naman sa kasamaan. Kung gumagawa ka nga ng himangala, pero nagpapatuloy ka, kapatid, hindi yun assurance na ikaw ay ligtas. Kasi ang ibig sabihin po rito, kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan, hindi po yun assurance. Kasi yung totoong ligtas, ano po mga kapatid? Hindi nagpapatuloy. Kaya po pala, sabi ni Paul, okay, para hindi po tayo maguluhan, tingnan po natin yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. So mga kapatid, sino po ba yung sumusunod? Ano po ba yung test na pwede po natin gamitin para malaman kung tayo ay sumusunod? Sino po ba yung totoong may assurance ng salvation? Balik lang po natin, mga kapatid. Ito yung tingnan mo sa sarili mo. Okay? Ang una, nakikita mo ba na may nagbabago sa'yo? Hello? Natawa po tayo doon sa sinabi po kanina ni Queenie tungkol sa Mister niya. Praise the Lord doon. No? Na kasi sabi niya, tumigil na daw po. Meron po tayong kilala na yumaon na rin po. Dati po siyang sabongero, pero dumating po yung time na isinuko niya po yung pagsasabog niya. Naalala ko, minsan tinanong ng misis ko yung tatay niya, sabi niya, Tay, may nakita ka bang pagbabago sa akin? O ano man, anak? Kasi noon, suplada ka. Ngayon, suplada na lang. May nababawas. Amen? Hello? Kilala natin ang bawat isa. At yung mga kasama natin sa bahay, yung mga kaibigan natin, yung mga tao sa neighborhood natin, sila po ang makakakita. At sila ang makapagpapatunay kung meron nga ba talagang nabago sa iyo. Kaya po, mga kapatid, sila yung ating salamin. Sila po yung magsasabi siya sa atin. Kaya tama po si Pastora, sabi niya, Tay, meron bang ano? Kung ikaw, ano ka, medyo tanongin mo yung misis mo, tanongin mo yung mister mo, tanongin mo yung mga kapatid mo, o magulang mo, o yung anak mo. Anak, ano ba ang tingin mo? Ha? Nabago ba ako? Ayan. Pangalawa, sabi po ng 1 John 3, 9 and 10, yung nga po, dapat po, hindi na tayo nagpapatuloy sa ating dating buhay. Amen? 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 Sabi nga po rito ng 1 John 5:18, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. That he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. So dito mga kapatid, makita po natin na talagang kapag ka ikaw ay nakakilala na sa Lord, pakisabi nyo sa inyong katabi, may conviction. Pagka merong nagawa ka na hindi tama, mararamdaman mo. Merong mali. Amen. Sabi nga po ni Pastor Amalo, simple lang naman yun, pero anong sabi? Naging bastos ka. Meron pong Holy Spirit eh. Amen? Hello? Hindi po pwede mga kapatid na hindi mo yon mararamdaman. Mararamdaman mo yan. And then, thirdly, mga kapatid, na dapat po nating tignan, kung tayo ba'y talagang ligtas, sabi niya dito, hindi na po tayo nag-harbor ng hate or anger sa ating puso. Malinaw po, mga kapatid, yung sabi ng Ephesians 4:30 and 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Amen? Amen? Hello? Ang isang totoong Kristiyano, mga kapatid, marunong magpatawad. Marunong po. Pang-apat, panghuli, test.
Nabasa na po natin yung Matthew 24:13. Meron po tayong isa pang basahin. Sabi na 2 Thessalonians 1:3-5, "We ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. Therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecution and in the afflictions that you are enduring. This is evidence of the righteous judgment of God, that you may be considered worthy of the kingdom for which you are also suffering." Mga kapatid, ang totoong naligtas, hindi kayang itumba. Alam nyo, sa panahon ngayon, meron po tayong mga naririnig. At yung iba po mismo nakikita. Pero mga kapatid, hindi po pwedeng panghinaan ang loob natin sa ating buhay Kristiyano dahil lang yung JIL ay Joel is lying na. Or Judas is... Hindi po pwede, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin, yung ating pong pananampalataya at yung ating pong pagsunod sa Lord ay dahil meron po tayong nakita o nalaman o mga bagay na gano'n. Hindi po pwedeng ang ating faith ay isalig natin sa iba. Dapat po, isalig natin ito kay Kristo. Sa Bible po, mga kapatid, sinabi po ni Paul, "Follow me as I follow Christ." Pero sometimes yung mga Paul, ay minsan, meron tayong nakikita na parang hindi sila nasunod kay Christ. So, kaya sabi po ng Hebrews 12:2, look unto Jesus. So, ibabalance po natin yon. At hindi po pwede, mga kapatid, na sasabihin natin na ayoko nang sumunod kay Lord dahil lang po sa nakita nating sa iba. Mga kapatid, hindi po yung iba ang sinusundan natin, kundi si Lord. Hello? 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 Dapat kay Jesus natin sinasalig, itinitindig yung ating pananampalataya. Siyang nagligtas sa'yo, so siya yung tignan mo. Siya yung pagbasihan mo ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakaranas ng blessing ay magtatampo ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin na hindi nasagot yung prayer mo ay hindi, kapatid. Ang totoong Kristiyano, yung mga difficulties, ginagawa niyang challenge sa kanyang buhay. Hello? 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 Ginagawa nating challenge yon. Na kung merong hindi tayo nakamtan, kung merong hindi nangyari na ginusto natin, kapatid, hinahamon natin ang ating sarili na sinasabi natin, hindi ito magpapatumba sa akin. Hindi ito magpapahinto sa akin. Hindi ito makapagpipigil sa akin. Tandaan niyo po, mga kapatid, yung mga nauna sa atin, hindi po sila namuhay sa convenience. Hello? Ang Christian life ay hindi ho convenient. Gumawa ka ng tama, meron pa rin magsasalita sa iyo na mali. Kaya po dapat, bawat isa sa atin, isa puso natin to. Ang totoong ligtas. Kahit ano makita niya, kahit ano malaman niya, kahit ano ma-experience niya, kahit ano pa yung mga makita niya sa buhay, kapatid, magpapatuloy siya kasi yung faith niya nakasalig kay Jesus. Hindi doon sa mga bagay na yun na kanyang nakikita o nararanasan o pinagdaraanan. Kay Jesus nakasalig. Amen. Amen. Amen.
Kaya mga kapatid, tulungan tayo ng Lord. So, salamat po doon sa naikwento ni Edison na mayroong pong nag-e-encourage sa kanya. But I tell you this, mga kapatid, you learn also to encourage yourself in the Lord. Ginawa po yan ni David. Amen? Hello? David po, gusto na siyang batuhin eh. Gusto na siyang patayin ng mga kasama niya. Wala siyang narinig na encouragement. Anong ginawa niya? In-encourage niya sarili niya kay Lord. Bakit? Kasi hindi po tayo, mga kapatid, nagsasaling ng faith natin sa ating kapwa. Kay Lord dapat. Kasi yung kapwa natin, mga kapatid, hindi po sa kanila yung faith dapat nakasalig. Kay Lord. Salamat dun sa kanilang tulong, salamat sa kanilang paalala, salamat po. Pero kapatid, kay Lord kami relasyon. Amen? Si Lord ang tinanggap mo. So si Lord, kapatid, ang paglagakan mo ng iyong buong tiwala at kalakasan. Kaya dito po sa church po natin, mga kapatid, magpatuloy po tayo dahil si Lord po ang magpapanatili sa atin. Hindi ko po sinasabi sa church, hindi lang sa church, kundi sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? 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 Mga kapatid, darating po yung time, mas mahirap po yung buhay. Baka nga, hindi lang yung mga kilala natin at mga bantog na tao na mariringgan natin na sila'y bumalentong sa pananampalataya. Baka nga, mga kasama natin, makita din natin. Mga kapatid, pero hindi po yun sapat na dahilan para tumigil tayo at magpatuloy tayo kay Lord. Amen? Amen? Kasi yung faith natin dapat nakarest sa firm foundation. At sino po yung firm foundation? Si Jesus. There is no foundation na ma-lay down si Jesus lang. And we all build our lives on that foundation. So yun po yung gawin natin. I-build natin yung buhay natin kay Jesus. Dahil siya yung firm foundation. Yun ang assurance natin. Na tayo po, mga kapatid, ay ligtas. Dahil kasi kay Jesus natin, itinitindig, itinatayo, inilalatag ang ating pong buhay. Amen? Amen? Alam nyo, ang pinakamatindi, hindi lang yung nababago ka, hindi lang yung hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan, hindi lang ho yung ikaw ay hindi po nag-iingat ng galit. Ang pinakamatinding patunay, kapatid, na ikaw ay ligtas. Ikaw ay magpapatuloy hanggang dumating ang iyong Panginoon. Amen? 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 Alam nyo, mga kapatid, pag ginawa mo yan, talo si Satan. Kasi lahat gagawin ni Satan. Hipuin ang damdamin mo. Papakita bubulong sa isipan mo. Pero pagka, kapatid, pinanatili mo ang puso mo kay Jesus, talo siya. Kahit anong bulong niya, kahit anong pagdama sa damdamin mo, magpapatuloy ka lang. Kahit kulang, kahit merong wala, kahit merong hindi kompleto, basta para sa iyo, ang kakumpletuhan mo ay si Kristo. Yun po ang importante. Kaya po, mga kapatid, isalig natin ang ating buhay sa Kanya. Siya po yung ating katiyakan na tayo po'y ligtas. Amen? Tayo po tayong lahat at tayo po ay muling umawit bago po tayo mag-pray.